Pag na sigurado na rin po, isa pa po yan, checking pa po para sigurado ulit. Okay, pindutin po natin yes. Ito po yung sinasabi kong pagbabago. Dati po kasi, hi! Welcome back po sa aming YouTube channel. Ako nga po pala ang inyong Ate Apple ng Team Chesa Apple. Kamusta po kayo? Sana po ay okay po kayong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano mag-create ng account sa e-registration. Yes po, may bagong update po si POEA kung paano mag-register sa e-registration. Dati po kasi, pag nag-create kayo ng account sa e-registration, yung ibinigay nyo pong email, dun po sila magsisend ng pansamantalang password para mabuksan po ninyo ang inyong kinreate na account sa e-registration. So, nandito po ako ngayon para ituro po sa inyo kung paano po ang procedure ngayon ng bagong update ng POEA e-registration. Okay? Simulan na po natin. Search po natin e-registration. Okay. So, yung pinakauna po, i-click lang po natin. Tapos, ito na po yung portal ng e-registration. So, click po natin ang let's go. So, ito po yung login kapag may account ka na. So, wala ka pang account, so magre-register muna po tayo. Okay, registration. So, accept and terms of uses. So, ayan po yan. Pwede nyo na pong basahin yan. Okay, sunod. So, andito na po yung pinaka-importanting part sa pag-create ng account sa e-registration. So, siguraduhin lamang po, katulad po sa lagi kong sinasabi sa mga previous vlog ko, na kung ano po ang spelling at kung ano pong ayos ng itsura ng inyong passport, yun din po ang ilalagay nyo. Kung may tuldok po, lagyan ng tuldok. Kung may kuwet, lagyan ng kuwet. At kung meron dash o meron mang kung ano mang nandoon sa passport sa pangalan nyo, ayun po ang ilagay po natin sa create ng e-registration para po wala po tayong magiging problema. Okay? So, simulan na po natin. First name po. So, last name. So, suffix, kadalasan po yan sa mga lalaki. So, yung gender po. So, yung email. So, ako po, ang ginagawa ko po dito para hindi po ako nagkakamali, kina-copy paste ko po. Okay, bigyan po kayo ng isang tip. Isa nga po palang tip to. So, ako ang ginagawa ko po, para hindi po ako nagkakamali, kasi minsan kahit magkamali ka lang po dyan ng isang letra, ay maaaring hindi mo ma-receive o kahit ano man po ang dapat gawin. Halimbawa, mag-change password ka, hindi mo ma-receive na naman yon kasi hindi mo na naman tama yung email address mo. So, ito sa e-registration po natin, kailangan pa rin po, na tama pa rin po, yung ibibigay po nating email sa kanila. So, ako ang ginagawa ko po, balik po ako sa email, dito po sa may upper part na to, click nyo lang po. Lalabas po yung ito yung pinaka-email, no? Ka-copy paste nyo lang po yan. So, ako, ganun po talaga ang ginagawa ko para hindi po ako nagkakamali at siguradong tama po yung email na ipapasok ko. So, paste nyo lang to. Okay, ando na. So, birthday. Okay? So, bago po kayo mag-register, i-double check nyo muna po lahat. Spacing, ang spelling at kung ano man po, double check po para po sigurado. Para maiwasan po natin ang errors. Okay? Okay, pag na sigurado na rin po, isa pa po yan, checking pa po para sigurado ulit. Okay? Pindutin po natin yes. Ito po yung sinasabi kong pagbabago. Dati po kasi, kapag nag-register po kayo, ito lang po ang lumalabas. Account is successful created. Please check your email to activate your account. Or register number is, ito po yung pinaka-i-registration nyo. Ito lang po yung dati. So, ngayon po kasi, ay isinama na po nila yung pansamantalang password na gagamitin nyo. So, kailangan tandaan nyo po na kapag nag-successful na po yun, matik po, yung pinaka-password po, ay nandito na po sa bandang ilalim at naka-highlight po. So, nakalagay dito, please copy and keep your e-registration number, use, ito po yung mga character, as your temporary password. So, wala na po kayong hihintayin na temporary password na isi-send po sa email.
Eto na po ha, uulitin ko. Pag nag-successful na po ang create nyo ng pag-create nyo ng e-registration, ipa-flash na po ni POEA ang pinaka-password, ang pansamantalang password na gagamitin nyo. So, hindi na po kayo maghihintay sa email, ha? Okay po? So, i-copy nyo na muna po to. Okay? Magbukas kayo ng Word o kay Stampad o kung ano man po. I-paste nyo na muna po. Okay? Mas maganda po kung ika-copy-paste po natin. Mas maganda po yung kaysa po sa isusulat nyo. Total, nandito na, kung gagamit po kayo ng computer o gagamit po kayo ng mas maganda po kung ika-copy-paste kaysa po ikokopya nyo po ng mano-mano para po sigurado na walang mali. Okay po? Okay, pag nakopy nyo na po yung pinaka-temporary password, pati na rin po yung number nyo, yung i-registration nyo, kopyahin nyo na rin po. Okay, pag nakopy nyo na po, so, click na po natin yung home. Okay, so bumalik na po tayo ulit sa portal ng e-registration. Okay, click na po natin yung let's go. Okay, so nakapag-create na tayo kaganina, di ba? So, gagawin po natin, ipapasok na po natin yung email address na inilagay po natin. So, balik po ulit tayo sa email. Tapos, yung upper part, kunin po natin yung email address, copy. Then, balik tayo dun sa portal ng POEA, ng e-registration. Paste nyo po ulit. Okay? Next. So, ito po yung password. Diyan po natin ilalagay yung pansamantalang password na nakuha natin kaganina. Okay? Copy mo. Okay. So, ito po, dito po sa ano na to, ito na po yung password na kayo na lang po ang nakakaalam. Diyan nyo po ilalagay yon. Okay, yung unang password, tas confirm password, tapos change password po. Okay? So, nakapag-create na po tayo ng e-registration. So, ayan, pipilapan nyo na lang po yan, yung mga profile nyo, yung education. Okay? So, yan, ganito po ngayon ang bagong update ng POEA sa pag-create mo ng account sa e-registration. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga magre-register pa lang at mag-create pa lang ng bagong account sa e-registration. Sundin lang po ninyo kung ano man po yung mga sinabi ko kanina, ang tutorial ko kung paano po mag-register sa e-registration. Kung pwede po sana ay makahingi po ng like and subscribe po sa aming YouTube channel. At maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Thank you po.